Diyan na Real Casimiro nangangakong babangon ng mas malakas. Balik aksyon sa Japan yung darating na December 27. Joshua Pasio natalo via second round technical knockout kontra yan sa Hapon. Narito ang buong kwento. Muling umarangkada ang ingay sa mundo ng boxing matapos mag-post ang Cuadro Alas at Myboy na Facebook page kung saan nagbitaw ng matapang na pangako ang dating 3-division world champion na babalik siya ng mas malakas matapos ang masakit na pagkatalo niya kontra yan kay Kyonosuke Kameda. Sa naturang pahayag, sinabi ni Casimiro na hindi siya titigil at patuloy siyang lalaban upang patunayan na hindi pa tapos ang kanyang misyon sa boxing. Kasabay ng pangakong ito, ibinunyag ni Casimiro ang susunod niyang laban, December 27 sa Japan, kung saan isa na lamang hapon ang kanyang makakatapat. Tinukoy niya na mas maayos ang kanyang pagganda ngayon dahil napansin niya na isa sa malaking dahilan ng kanyang kabiguan kontra yan kay Kyonosuke Kameda ay ang pagiging mabigat niya sa naturang laban at ayon sa kanya, umabot siya ng 130 pounds bago umarap kay Kameda, bagay na nakaapekto sa kanyang bilis, kondisyon at overall performance. Sa kanyang pagbabalik, tiniyak ni Casimiro na ibinababa na niya ang kanyang timbang at ang kanyang laban ngayong Disyembre ay nakatakda sa 124 pounds habang target talaga niya na manatili sa 122 pounds o sa super bantamweight division kung saan naniniwala siyang mas natural at mas komportable ang kanyang katawan. Anya, mas magiging disiplinado siya sa pagganda upang maiwasan ang sobrang bigat na nagdulot ng kahinaan ng kanyang nakarang performance. Tiwala si Casimiro na ang laban na ito sa Japan ay magiging simula ng kanyang pagbabalik diin sa international na entablado at pagkakataong patunayan na nananatili pa rin siyang banta sa kanyang dibisyon. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang utang niya sa mga taga-suporta ang muling pagbangon at sisiguraduhin daw niya na hindi sila bibiguin. Sa darating na December 27, muling susubok si Cuadro Alas na isulat ang panibagong kabanata ng kanyang karera. Mas determinadong makabawi, mas handang lumaban at mas matibay kaysa sa dati. Samantala, nagpatuloy ang pag-aari ni Yuya Wakamatsu sa flyweight division matapos makamit ang isang second round knockout kontra yan kay Joshua Pasio sa co-main event ng 173 sa Tokyo. Sa harap ng masigabong crowd, ipinakita ng Japanese champion ang kanyang bagsik at precision. Nila na technical knockout ang ating kababayan. Sa laban, mabilis na nakapag-establish ng control si Wakamatsu gamit ang kanyang bilis at agresibong Muay Thai arsenal. Pababa pa lamang ng second round nang makuha na niya ang oportunidad matapos may lapag sa lona si Pasio. Mula roon ay nagpakawala ang Japanese striker ng sunod-sunod na malulupit na tuhod na diretsong tumatama sa ulo at katawan ng tumatanggap na challenger. Kaya dahil wala nang balik itong si Pasio kontra sa kalabang Hapon, kaya doon na tuluyang hininto ng referee ang laban. Sa panalong ito, matagumpay na naisagawa ni Wakamatsu ang kanyang unang title defense bilang one flyweight Muay Thai world champion. Hindi lamang nito na ipanatili ang kanyang korona, pinalawig pa niya ang kanyang 5-fight winning streak sa ilalim ng one championship. Mga kakwento, sa ipinakitang dominasyon ng kampiyon Hapon sa 173, lalo pang tumibay ang posisyon ni Wakamatsu bilang isa sa mga pinakamapanganib at pinaka-eksplosibong striker sa buong flyweight division. Patunay na karapat-dapat lamang siya sa titulo na hawak niya ngayon. Pero sa ating kababayang Pilipino, bounce back Joshua Pasio, nabigo ka man na maging 2-division world champion sa pag-akyat mo ng timbang. Pero sa timbang mo, ikaw naman ang hari dito. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ernesto Herrera, kay kakwentong Nick, kay kakwentong Ralph Cañete, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.